Tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ito po ay ang pamagat po nito ay ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. So tandaan po natin na ang Diyos ay mabiyaya. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ano po? Lagi po nating tatandaan na tayo ay laging iniingatan at tinutulungan ng ating Diyos. So sa ganitong panahon na may mga malalakas na bagyo, lagi po tayong iingatan ng Diyos. Ano po? Huwag po kayong matakot sapagkat ang Diyos ang ating tagapagligtas. Pero kailangan nating mag-ingat. Alanganin naman bumabagyo na nga, gagala-gala ka pa sa kalsada, sa lansangan. Ano po? Mag-ingat tayo upang tayo po ay ingatan ng ating Diyos. Ang sabi sa Tito 2:11. Ang sabi po ay ganito, sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tandaan natin, ang kagandahang loob po ng Diyos, ano po, ay nagbibigay o nagdudulot ng kaligtasan sa bawat tao. Tandaan po natin na ang biyaya ng Diyos ay laging nasa sa atin. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos, yan po ay biyaya ng Diyos. Hindi po yan pwedeng bilhin. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po yan nabibili. Yan po ay ibinibigay ng Diyos na libre. At kahit anong panahon, kahit nasaan po tayo, lagi po tayong iingatan ng Diyos. Ay ano ngayon kung may bagyo? Di po ba? Basta ang sabi ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat matakot kahit po bumabagyo. Sapagkat ang Diyos natin ay naandyan lamang po at tayo iniingatan niya. Opo. Magsipag-ingat po tayo upang tayo ay ingatan din naman ng ating Diyos. Inuulit ko po sa inyo, sa ganitong mga bagyong malalakas, ay yung mga ang bahay ay medyo alanganin ng laki, ang tibay, pwede po kayong lumikas. Sapagkat ang Diyos po natin ay nag-iingat, kung tayo din po ay mag-iingat. Huwag na pong pag-alagala sa lansangan pag nandiyan na po ang malakas na bagyo. Parating pa lang naman. Na po, hinihintay lang niya na matapos tayo. At yan po yung mataas, hindi po yan bababa sa biyaya ng Diyos. So, ang biyaya po ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya ano man po yung ating ginagawa, saan man tayo naandun, ano man tayong sitwasyon, ay wag po tayong matakot sapagkat ang kaligtasan ng Diyos ay ibinibigay niya po sa bawat isa sa atin. Inilalayaw po niya tayo at iniingatan, inililigtas sa tiyak na kapahamakan sapagkat tayo ay iniingatan ng Diyos. Ang biyaya po ng Diyos ay lagi pong naandyan sa bawat isa sa atin. Ano po? Ang biyaya po ng Diyos ay laging kasama natin. Ang biyaya po ng Diyos ay laging nasa sa atin. Tandaan po natin, ano man ang kailangan natin sa araw na ito, ang biyaya ng Diyos ay nasa sa'yo na. Sapagkat hindi ka pa man isinisilang sa mundong ito, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Kaya alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa iyo. Kaya sa oras ng iyong pangailangan, sa oras ng iyong kagipitan, ikaw po ay tutulungan ng Diyos. At handa ang Diyos na ibigay sa iyo ang kailangan mo kung ikaw lamang ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng Juan 1:14. Sa Juan 1:14 po. John 1:14. Sabi ganito,
Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian na kanyang bilang. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Alam naman po natin kung sino ang bugtong na anak ng ating Ama, kundi ang ating Panginoon. Siya daw po ay puspos ng kabanalan at kagandahang loob sa bawat isa sa atin. So nung ang Panginoon ay nagkatawang lupa, nanirahan sa mundo natin, nakita po ng mga alagad ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Siya daw po ay puspos ng kabanalan at puspos ng kagandahang loob. Kaya kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, yung kagandahang loob ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos may kagandahang loob. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka po dapat magaspang ang pag-uugali. At yung lahat ng kailangan natin, ipagkakaloob po sa iyo ng Diyos, ganun kaganda ang loob ng Diyos sa atin. Di ba? Na kahit minsan tayo nagkakamali, lumalayo sa Diyos, tamad ng manalangin, hindi na nagbabasa ng Biblia minsan nga hindi niya nagsisimba, yung kagandahang loob ng Diyos, laging ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kaya ang dapat, suklian bilang mga anak ng Diyos. Dapat tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Simula noon hanggang sa ngayon, ipinapakita at pinapatunayan ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Laging ibinibigay ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Pag may problema, tinutulungan tayo ng Diyos. Pag may kailangan, ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung may sakit, pinapagaling tayo ng Diyos. Di po ba? Pag may bagyo, iniingatan tayo ng Diyos. Ganon po kabuti, kadakila at kaganda ang loob ng ating Panginoon. Tayo ay laging iniingatan ng ating Diyos. So kaya dapat po bilang mga anak ng Diyos, maging masipag po tayo sa gawain ng Panginoon. Masipag kang manalangin, masipag kang magbasa ng Biblia, masipag kang magsimba, at higit sa lahat, nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Kahit punong-puno ng problema sa mundong ito, tayo po ay dapat ay nagtitiwala sa Diyos. Kahapon ng balita, super type po, number 5. Ano po? Parang nakakatakot. Ano po? Signal number 5. Mas nakakatakot po yung signal number 6. Opo. Kahapon, signal number 5. Kaya natatakot na yung iba. Opo. Ngayon daw po ay signal number 4 na. Oh. Mas nakakatakot yung signal number 6. 5 pa lang yun eh. Pero mas matakot kayo sa Panginoon. Dahil ang bagyo at hangin, kaya pong patigilin ng Diyos yan. Pag sinabi ng Diyos na huwag kang babangga sa mga anak ko dyan sa lugar ng Saddle, walang magagawa yung hangin na yan, kundi umilag sa mga bahay nyo. Kaya yung iba nagtataka, hindi lumilikas yung iba. Hindi nasisira yung bahay. Bakit? Iniingatan ng Panginoon ay, ano po? Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos, ay magtiwala po tayo sa Panginoon. Pero inuulit ko, kapag may bagyo at alanganin sa tingin mo ang iyong bahay, lumikas ka na. Sapagkat, baka hindi ka ganun kasipag manalangin. Ano? Baka nagsisimba ka lang, tamad ka namang manalangin. Baka nakalimutan mo, Panginoon, huwag niyo pong hayaang banggain ng hangin yung aming bahay. Pag nakalimutan mo yan, walang pakialam yung bagyo eh. Kung sinong daanan yan, talagang sasalasa yan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, manalangin na ang ating mga bahay ay iwasan ng bagyo. Diba? Yung bang pagdadating ang bagyo sa bahay, may biglang napapailag, umaangat, tumataas. Bakit? Dahil iniingatan tayo ng Diyos. At pag hindi ka marunong manalangin, kahit ka pa anak ng Diyos, wala pong mangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan dapat bilang mga anak ng Diyos, maging masipag sa panalangin. At higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. Hindi yung may bagyo lang na anunsyong malakas,
talagang hindi na malaman kung saan susuksok. Ano po? Pero, kailangan sa ganitong mga sitwasyon ay buo po yung ating pananampalataya na tayo ay iingatan ng Diyos. Huwag po tayong matakot sa anumang bagyo ng problema at pagsubok. Yan po'y lumilipas lang. Ang mahalaga, tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. So, lagi po nating tatandaan na sa bawat buhay po natin, hindi po yan mawawalan ng bagyo. Bagyo ng problema, bagyo ng pagsubok, bagyo ng suliranin, ano po. Ngayon naman sa atin, bare months, lalo't magpapasko, magdi-December, talaga naman, alam naman natin sa lugar natin, pag bare months, talagang daanan ng bagyo ito. Siguro surkatan ito, kaya daanan ng bagyo para mabilis makarating sa paroroonan. Oh, malapit po tayo sa Pacific Ocean. Ano po? Kaya ang dapat natin gawin ay maging matibay sa pananampalataya at masipag manalangin. Kaya wag po kayong matatakot sa bagyo na yan. Iingatan po tayo ng Diyos. Pero wag naman kayo pahara-hara sa lansangan kapag may bagyo. Mag-ingat po tayo upang tayo ingatan ng ating Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Sa Colosas 3:4. Colosas 3:4. Ang sabi po ay ganito, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nanahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So tandaan po natin ha, bilang mga anak ng Diyos, sino daw ang buhay natin? Si Kristo. Wala po pwedeng kumuha ng buhay natin. Mabuti pang hindi na sila isinilang. Kapag ikaw ay mga anak ng Diyos at may nagtangka ng buhay mo, si Kristo daw ang buhay natin. Ano po? Kaya hindi kayang kuwain ng malalakas na bagyo, problema, pagsubok, kahirapan, suliranin, ang iyong buhay. Hindi kayang kuwain ng sakit yan. Sapagkat ang Diyos ang ating buhay. Ang kamatayan ay tinatakda ng Diyos sa kanyang mga anak. Pero hindi naman papayag ang Diyos na kung sino-sino lang kukuha ng buhay mo. Tanging ang Panginoon lamang ang may-ari po ng ating buhay. Kaya bilang anak ng Diyos, huwag kang matakot kay kamatayan. Bakit ka matatakot kay kamatayan? Ano po? Ang Diyos ang may-ari ng buhay mo. Bakit ka matatakot sa iyong sakit? Pag hindi ka pa kukunin ng Diyos, hindi ka mamamatay sa sakit mo. Pag hindi ka pa kukunin ng Diyos, walang pwedeng pumatay sa iyo. Ano po? Bakit? Dahil si Jesus daw po ang ating buhay. Okay? At kapag wala na tayo sa mundong ito, kinuha tayo ng Diyos, mas maganda at pinakamahabang buhay, walang hanggang buhay, ang naghihintay sa atin sa langit. Kaya bilang mga anak ng Diyos, huwag po tayong matakot sa hamon ng buhay sa mundong ito. Huwag kang matakot sa kahirapan, pagsubok, kawalan, sakit, karamdaman. Huwag kang matakot sa bagyo dahil ang Diyos ay nag-iingat sa bawat isa sa atin. So, bilang pinag-aralan natin, ang Diyos po ay mabiyaya sa bawat isa sa atin at lagi tayong iniingatan ng Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo nalangin. Panginoon, salamat po Diyos ng marami sa aming natapos na pag-aaral ng inyong banal na salita. Dalangin ko po Diyos na kayo ang mataas sa buhay ng bawat sa amin. Matanim po na sa puso namin na wala kaming dapat katakutan, kundi ang inyong pangalan lamang, Panginoon. Sa malakas na bagyo, O Diyos, na darating sa amin, ay ingatan niyo po ang aming mga bahay, ang bawat isa po sa amin, ang aming bahay-sambahan. Huwag niyo pong hayaan na tamaan ng malakas na hangin. At inaking ko po, Diyos, na Espiritu, Diyos ng kamatayan, aksidente, sakit at karamdaman, ay winawasak po namin sa buhay ng bawat isa sa amin. Lilipas po ang bagyo, naligtas ang aming mga mahal sa buhay at kapatid sa pananampalataya. Sa inyo po lahat ng kapurihan, patawan niyo kami sa aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.